Patuloy pa rin ang gulo sa liderato diyan po sa Senado. Pero kung tutuusin, wala namang dapat gulo. Ang problema lang talaga mga tol, ayaw tanggapin ni Senator Alan Peter Cayetano na wala na po siya sa posisyon bilang Senate President. Ganun pa man, meron pong payo. Ito pong si Senator JB Ejercito. Sa isang ambush interview sa kanya kanina, sinabi niya na huwag magpadala, huwag magpa-distract sa kaguluhan diyan sa Senado. Instead, mag-focus doon po talaga sa mga nasa likod ng flood control scam kung tawagin niya. No, pakinggan po natin. Ito pong naging pahayag ni Senator JB Ejercito mga tol. Sa isang interview o ambush interview sa kanya ni Jessica Soho, sinabi niya po ang mga sumusunod. Huwag tayong madistract sa kaguluhan sa Senado. Kailangan yung mga tunay na mga individual na gumawa ng pinakamalaking krimen na korupsyon na scam mapanagot. Pakinggan natin ito. Oh, bakit walang audio? Ulitin natin. Sorry. Nabanggit ko yung mga dating taong malapit kay Saldi ko. No? Kung sila galing kay Saldi ko, kung makakorroborate nila, sabihin na natin, 10% lang yung maaaring magamit sa affidavit nila, pero pinirma nila. Naku po, Senator JB Ejercito, nagsasalita ka ngayon. Malamang sa malamang, sasabihan ka ng mga DDS na bigyan ka ng maleta. Saka maalala ko lang mga tol si Senator Mark Villar pala, no? Hindi inalis nitong 18 Marites sa pangunguna ni Atty. Levito Baligod sa sinasabing nabigyan daw po ng maleta. Pero si Senator Loren Legarda, wala na po. Makikita nyo dito sa pag-uusapan natin mamaya na mga pahayag ni Levito Baligod, pinangatwiranan niya na nagkamali lamang daw po yung 18 Marites. Kaya meron po tayo ngayon parang spekulasyon, ano? O kaya clue kung sino yung posibleng tumawid sa majority ngayon. Baka tumawid. Ito yung akin lamang Opinion ko lamang ito at spekulasyon ko. Baka tumawid itong si Senator Mark Villar papunta sa majority ngayon. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi siya nilinis ng 18 Marites. Ang nilinis lamang sa kanilang pagkakamaling nagawa nang banggitin nila ang dalawang senador na si Loren Legarda at si Mark Villar ay si Loren Legarda lamang na hindi daw po tumanggap ng maleta. Bagkus kinumpirma pa nga nila na talaga daw pong tumanggap ng maleta si Mark Villar pero hindi daw nila nakita nung nagpunta sila doon. O, kaya nagkakaroon na tayo ng clue ngayon kung sino yung posible. Ako kasi medyo malakas yung kutob ko ngayon na baka this week may tatalon mula po sa minority papunta sa majority at finally makukumpleto na po yung kinakailangang 13 bilang para matuldukan na yung delusyon nitong si Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President sa kasalukuyan. Ituloy po natin ang pakikinig dito kay Senator JB. Ano pa rin, pwedeng makatulong at magamit. Sayang, hindi sayang na lang. pwede marinig yung kanilang Opo, salita. bakit hindi? No, kaya nga sinasabi ko, pwedeng magamit yun. Kaya huwag sila matakot sana. No? Ito yung pagkakataon sana para marinig yung panig nila. Kasi ang target naman natin ito, hindi para discredit sila. Ang target natin dito, malaman yung mga tunay na salarin sa flood control at sa modus na ito. Di ba Sa kabila po ng mga puna, Senator? Ay, kaya nga, yung mga limang nag-execute affidavit, kasi iba yung may pirma kayo. Kahit pa paano, tinitindigan mo. So, sabihin na natin, sabi nga may inconsistencies, pero kung may magagamit man, kahit 5-10%, ang tama, ang totoo. Pero kung mo-corroborate sa mga binanggit ng individual na nabanggit na ng mga previous hearings na malapit, di magagamit pa rin. Sayang. Hindi na hinintay sir ng committee. Nagpasabi na hindi bababa. Kaya nangihinayang din tayo na. O, di ba? Ang problema dito kina Atty. Levito Baligod, nung dinismiss na anong sinuspend na ng committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo, yung kanilang consultative meeting kanina, saka naman nagsasabi itong sila Atty. Levito Baligod na bakit nanghihinayang siya at hindi sila nakapunta pa. Kasi pupunta naman daw po sila. Parang pinalalabas na nakasalanan pa kanina ng Blue Ribbon Committee kung bakit hindi sila nakapunta. Ang aga-aga pa lamang
alam na nila na sila ay invited. Pangalawa, sumugod sila diyan sa Senado, tapos didiretso lang pala sila sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon magsasagawa ng live stream at press conference. Bakit ba sinuspindi ng maaga ng Blue Ribbon Committee yung consultative meeting kanina? Dahil nga po sa pangyayari na nakalulungkot diyan po sa Mindanao ngayon. Ano? At ipanalangin po natin lahat po ng apektado sa naging napakalakas na lindol, 7.8 magnitude ang naging lindol diyan po sa Mindanao. At sa huling nakalap kong balita kanina, mga 1 oras ang nakalipas, sinabi po ng ating gobyerno na nasa 15 na po ang pumanaw. Napakarami pong mga infrastruktura ang nasira, pribado at pampublikong infrastruktura. Gusali, nakita niyo po yung mga kumakalat na video, mga raw footages. Grabe. Gumuho yung paaralan, yung Jollibee, gumuho yung bahagi ng SM, nasira, at napakarami pa na talagang nakakatakot, no? Yung naranasan ng ating mga kababayan. Kaya nauwi tuloy itong dapat medyo mahaba na consultative meeting sa pagsuspinde bilang pagrespeto na rin sa naging kalagayan diyan po sa Mindanao at ipinaprioritize ngayon ng Senado under the leadership of Acting Senate President Sherwin Gatchalian kung paano makakapaghatid ng tulong ang Senado sa mga apektado po nating kababayang Pilipino doon. Ito namang si Alan Peter Cayetano, imbis na makipagtulungan, ang ginawa, nagpa-press conference na naman at naninindigan sa kanyang posisyon at sinasabi pa na hindi daw po siya bababa. Wala naman siyang bababaan sapagkat di na siya Senate President. At mayroong pang pasaring na ang Senado daw po ngayon ay 2. Isa sa kanyang pamumuno at isang Senado ng Malacanang. O mamaya pupuntahan po natin yan, ha. Tapusin po natin ang sinasabi dito ng Senator J.B. Ejercito. Sa chance, nandiyan na rin lang. Bakit hindi pa marap? Gusto natin dito malaman yung tunay sa salary. Hindi natin nakakalimutan. Kung tayo ma-distract sa kaguluhan dito sa Senado, kailangan malaman natin yung mga tunay na salary doon sa flood control dahil mag-iisang taon na ang SONA ng Pangulo, kailangan yung mga tunay na mga individual na gumawa ng pinakamalaking krimen na korupsyon, na scam, kailangan mapanagot na mga. Dapat talaga. Pero sino ba talaga ang tunay na salarin? Siyempre, nakabase yan sa ebidensya. So far, ang nakikita natin ng mga tunay na salarin, yung mga nakasuhan na, katulad po ng kapatid ninyo, na si Senator Jinggoy Estrada. Ang iniisip ko lamang kanina, sana nabulgar na kung sino yung isang senador na di umano'y marami daw pong naibigay na proyekto itong mag-asawang Diskaya eh. Kaso lang dahil nga po sa nakalulungkot na pangyayari sa Mindanao, maagang natapos yung consultative meeting at hindi na po naibulgar diyan po sa Blue Ribbon Committee kung sino yung sinasabing senador na papangalanan sana. Kanina, ikinadismaya ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung hindi nga po pagpunta nitong mga 18 Marites. Pakinggan po natin ang pahayag dito ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama o pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Sabi ko nga, kung ang puso mo, malinis ang konsensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Tama. I-contempt ka. Di ba? Tama. Kung talagang ikaw hindi nagsisinungaling, wala ka dapat ikatakot eh. Ano ikinakatakot nitong 18 Marites? In fact, kung talagang sila'y seryoso sa kanilang mga sasabihin, pagkakataon na nga nila kanina kasi hindi naman po hearing yun eh. Walang kakayahan ang committee kanina na mag-contempt. Bakit? Hindi pa po fully constituted ang Blue Ribbon Committee. Wala pa pong 17 members. Ang minority hindi pa po nagbibigay ng kanilang mga representative para maging miyembro ng BRC, ng Blue Ribbon Committee. Kaya basically, nilinaw nga kanina na yan ay hindi po hearing kung hindi consultative meeting lamang. Ibig sabihin, kung ano man ang sasabihin mo doon, hindi ka makokontempt kasi walang kakayahan ang
mga senador kanina na mag-issue ng contempt. Ganun lang po kasimple yon. Ay, ang problema, ayaw talaga nilang dumalo eh. Tapos kung kailang tapos na, saka magsasabi itong si Baligod na dapat inintay sila. Kahit na duru-duruin ka, sabi ka lang ng totoo. Nandito na kasi sa building eh. Fifth floor, second floor to, konting hakbang nila. Nandito na sila. So, why all the trouble of may press con and everything? This is the best press con. Nandito kayo lahat. Tama. Diba? Yun talaga ang pinaka-best eh, pero ayaw eh. No? Katulad nito, yung mga naging kaganapan sa press conference na yon, hindi ko naman pinanood ng live yon. Tiningnan ko na lamang sa balita kasi alam naman ninyo, mahirap manood kapag harap-harapan kang niloloko. No? Kaya nga yung mga Duterte supporters, nagtataka ako sa kanila kung paniniwala nila nanloloko ko dito sa ating programa, nood pa rin naman sila ng nood sa atin. Kasi ako, hindi mo ako mapapanood kapag alam kong niloloko ako eh. At alam kong nanloloko itong 18 Marites na ito eh. Sa balita ng GMA News kanina, abogadong si Levy Baligod gustong mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo kapag humarap ang 18 dating tauhan umano ni Saldico sa Blue Ribbon. Yan po ang challenge niya kay Senator Erwin Tulfo. Pakinggan po ninyo si Levito Baligod tungkol po dyan. Sa totoo lamang ay we are Pinapanood natin to hindi dahil ayaw ko, hindi dahil gusto natin, no? Instead, ayoko nga sana, kaso lang kailangan nating panoorin, ipaalam sa ating mga kababayang Pilipino na may ganitong sitwasyon para hindi po tayo nalilinlang. Yun lamang ang purpose dito. Pero yung panonoorin ko sila sa live, ng buo, naku, pagsasayang sa orasyon dahil maliwanag na panlilinlang po sa publiko para sa akin, sa aking opinion, ang ginagawa po ng 18 Marites na ito. Ngayon, hinahamon niya si Senator Erwin Tulfo, o after this, ano ang tugon ni Senator Erwin Tulfo sa hamon na yan nitong si Levito Baligod? worried, but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Pero di nyo nakikita yan sa last bogus hearing ninyo. Di ba? Ano yung nag-iimbestiga doon? May kinakaharap na kasong plunder. O. Tapos, doon sa investigasyon na nangyari, uno nila, ano ang nangyari? Magsasalita tong mga 18 Marites, pag nagkakamali, parang i-coach pa nung nag-iimbestigang senador, tapos ikaw, abogado ka lang nila, ikaw pa yung nagpapaliwanag, hindi yung resource person mismo. Kumbaga, yung ginagawa ninyo, ayaw ninyong gawin ng iba. Pero ang katotohanan, hindi naman ginagawa yun ni Senator Erwin Tulfo. Biglaan na lamang nilang sinabi na si Senator Erwin Tulfo, porkit siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee, idinawit nila. Wala nga si Senator Erwin Tulfo doon sa original affidavit nitong 18 Marites. Pansinin ninyo, kahit nung dumating sila doon sa bogus hearing na yon, wala doon sa affidavit nila. Ang ginawa na lang nila, binanggit na lang nila dahil pinupurso ni Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. O, nagkanda mali tuloy yung mga akusasyon ninyo. Kaya yon, mamaya babasahin po natin, nagresulta na sa pagkakaso ni Senator Erwin Tulfo sa 18 Marites na ito. Mamaya pupuntahan natin yung naging aksyon ngayong araw na ito ni Senator Erwin Tulfo laban dito sa 18 Marites. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung ganyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pangit ng audio. And of course, by human Pasensya na kayo, ang pangit ng audio mga tol. nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also,
it is predictable that he will cite all of us Hmm. as liars. Hmm. And pursue Oh, anyway, so much for that. Alam na naman natin na ang intention niya lang mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo. Ano ang tugon ni Senator Erwin Tulfo dyan? Sa balita po ng GMA News, definitely mag-i-inhibit ako. Handa raw mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo sa pagdinid ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control issue. Panoorin, pakinggan po natin ito mga tol. Tatawag niyo pong bodyguards, pero hindi po pumunta sa hearing niyo, sir. Updates lang yung press con. Parang nakakita lang sa media, para mapanood sila ng tao sa social media, na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Yung open naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Cortez. Hindi naman pwedeng haramin yun. So, pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ay nung bumaba. So, pinapakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito, ay yan, walang pipigil sila. Hindi ka lang pipigilan, dahil bawal naman pigilan yung bisita ni San Senator. Are you cited in contempt? Hindi mo pwede kasi Oh. ito is an invitation. Oh, ito yung sinasabi natin ha. Hindi pa sila maisa-cite in contempt kung tutuusin. Kung nagpakita lamang itong 18 Marites kanina. Onyx. This is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Yun naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, mag-check, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya meeting, we call it a meeting. And we cannot compel anybody to attend because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. But are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could have gone here. Sa baba na daw sana sila. No. We sent our Senate Secretariat and asked Senator Robin to stop. Sabi, sandali lang. 1 hour po pinag-antay. Oh. Sana nagsabi sila, pag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin? Ubusin namin ng oras, kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Hindi naman po pwede. Number 2, kanina nga, iniisip namin, nag-uusap kami ni Senator Kiko kung itutuloy pa itong hearing bilang pagrespeto po sa mga nangyari po sa Mindanao. Kung itutuloy ba natin, ano ba mas may precedence? Di ba yung tignan muna natin kung anong kailangan nila doon, how much money the government needs, dahil I'm sure may pondo ang DSWD, may pondo ang agencies, pero another, kung ano naman ito, ika nga, catastrophe na kailangan paglaanan, pagtuunan ng pansin, paglaanan ng pondo. Mas importante ba itong pag-testimonya ng 18 March? Makakapag-antay naman ito. Then, babalikan natin sila. Then, imbitahan namin ulit sila. Pero magpapayad po kayo ng case ng sa City Marines? Yes, mamaya po, magpapile po ako ng case. Since sabi ng 18 Marines, dadalo daw sila pag nagpa-inhibit kasi pag iba daw yung mga person. Definitely. I mean, ang problema nga, hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil kailan mo pag-usapan sa floor. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Yan. Plano ko nga sana kaso O, di ba? O, ngayon, Levito Baligod. Malinaw na, ha? Magpakita lang kayo dyan, mag-inhibit. Hindi naman mahalaga kay Senator Erwin Tulfo kung tutuusin yung pagiging chairman yan, eh. Ang mahalaga, katotohanan, eh. O kaya, tingnan natin kung ngayon, nagpahayag na publicly si Senator Erwin Tulfo na mag-inhibit siya, baka may magdahilan na naman kayo sa susunod. Ha? Kung kinakailangan bumuo ng subcommittee pero sa tamang paraan, kailangan dumaan sa plenaryo, pagbobotohan, gagawin nitong si Senator Erwin Tulfo para lamang wala na kayong dahilan. meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-uusapan niya sa floor, let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na ma-arresto because of the result of the Blue Ribbon hearing natin previously under Senator Ping.
Ano ba problema nun? Redundant na. Babanggitin na naman si ganito, si ganito. Will you still invite them pag nag-hearing proper na itong 18 Of bodyguard? course. Gusto nga natin marinig, di ba? At pag dumating yung punto na yon, kung hindi sila dadalo, pinaliwanag naman ni Senator Kiko Pangilinan kanina, di ba? Padadalan sila ng invitation. Pag hindi sila dumalo, muli silang iimbitahan ulit. Tapos pag hindi pa rin sila dumalo, ipapasabpina na sila. Pag hindi pa rin sila dumalo, iso-show cause order sila. Pag hindi pa rin sila dumalo, magkakaroon ngayon ng citation of contempt and possibly order of arrest. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamatigas nitong si Levito Baligod at ng 18 Marites na ito. Tapos nung na-suspend na kanina, eto ngayon sila Baligod. Kunyari disappointed that the hearing has been suspended. Says he is going to meet with Senators Vicente Soto III and Erwin Tulfo. Kapal lang ng mukha, ano? Tapos na, saka kayo magsasalita ng ganyan? O dito, na-ambush interview siya. Wala na, suspended na eh. Pupustahan ko si Senator Marco at si Senator Soto. Okay po. Ba't pupunta ka niya? So, pupuntahan doon. Okay lang. Ipagdaya na bilang, sir. Kung kailan tapos na, saka kayo pupunta kuno. O, di ba? Style nyo, bulok eh. Nak ng teteng na yan. Tapos ngayon, nagpapaliwanag kayo rito, nilinaw ang pag-absent ng 18 ex-marine sa BRC hearing. Wag na natin panoorin yan. Tinatamad na akong panoorin yung kasinungalingan ng 18 Marites na to, mga tol. Hindi ko na ipapanood sa inyo. Talo na tayo kagad dito sa issue nila. No? Ngayon, hindi nila maikaila nung una, kaya ginawa nila, hindi nila binanggit sa bogus hearing ni Rodante Marcoleta yung kanilang affidavit kung saan sinasangkot si Loren Legarda. Makatapos po ang ilang araw, 4 na araw, ngayon nakaisip na po sila. Siguro talagang hindi natin pwedeng ilaglag si Loren Legarda, baka biglang tumalon ito, spekulasyon ko lang yan. Ha? Kaya ngayon nilinis nila si Loren Legarda. Inamin nila pagkakamali nila kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. May sabi-sabi pa kayong itutuwid niyo ang pagkakamali ninyo. Pero ang totoong dahilan, kakampi niyo na si Senator Loren Legarda ngayon. Kaya napapaisip ako tuloy mga tol, ano ang dahilan bakit hindi nila nilinis si Senator Mark Villar? Tatalo na kaya ito ng bakod? Kaya nanatili na lamang itong si Loren Legarda ang kanilang nilinis? O ito po yung pangyayari sa paglilinis nila sa pangalan ni Loren Legarda kanina. I already rectified it. Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street. Maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay... Grabe, no? Tanga lang talaga maniniwala dito sa 18 Marites na ito eh. Biruin mo, hindi naman si Atty. Levito Baligod ang nakakasabing naka-experience o inutusan o gumawa. Siya yung nagpapaliwanag. Bakit hindi mo pagpaliwanagin yung mismong dalawa na sinasabi mong nagkamali? Levito Baligod. Bakit ayaw mong sila ang pagsalitain mo sa harapan ng mga reporter? Simple lang ang pakiwari ko dyan mga tol. Kasi pag tinanong yung mga yon ng mga magagaling na reporter, sigurado may kalalagyan, malalaman at malalaman kung nagsisinungaling sila o hindi. Kaya ngayon, siya na lamang ang nagsasalita doon sa napakalaking pagkakamali na I believe siya gumawa. Kasi ito mga tol, sa paniniwala ko, ang gumawa nito si Levito Baligod eh. Siya yung nag-consolidate, inamin niya naman yan eh, ng mga nalalaman di umano na itong 18 Marites na ito. Oh. At dahil doon, na-conclude nila nung una, dahil kalaban, nung mga panahon yun si Senator Loren Legarda, na isama sa kanilang affidavit. Nag-iba ang sitwasyon, naging kakampi nila, kaya nahihirapan tuloy sila ngayon ituwid yung una nilang ginawa. Parang kay Senator Erwin Tulfo, wala sa affidavit
Pero nung naging kalaban nila at lantaran ng tumutuligsa sa 18 Marites na ito, partikular sa pamumuno noon ni Alan Peter Cayetano, bigla na lang sinama. Wala sa affidavit pero isinama sa testimonya nung nakaraang bogus hearing. O, di ba? Nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Sandy ko doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang Nakakatawa tingnan yung mukha ng isang reporter. Tingnan nyo. Hindi ko lang ma-zoom in eh. Ito, may hawak ng cellphone. Tingnan nyo yung mukha. No? Mga ganun. Parang hirap na hirap siyang maniwala sa sinasabi ni Levito Baligod eh. nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok. Kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, O, di ba? Hindi naman siya ang nandoon. Pero pinalalabas niya na parang siya. Ano to? Levito Baligod. Ay, nako. namin na magbaba ng 2 mali. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya naman, sir, ay napansin namin lumabas na si boss Wag na natin tapusin yan. Napakasimple lang naman talaga eh. Niloloko tayo ng mga ito, mga tol. Hindi totoo. Sa paniniwala ko, nililin lang nila ang taong bayan. No? Yan naman ay aking opinion lamang. Ngayon, punta na tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Hindi matanggap ni Alan Peter Cayetano na hindi na siya Senate President. Kaya sa balita ng DZMM Radio Patrol, hango sa naging press conference niya kanina, inuna pang magpa-press con para lamang sa kanyang posisyon instead na makipagtulungan sa mga kapwa niya senador para makatulong kung ano man ang kanilang maitutulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, politika pa rin ang nasa isip nitong si Cayetano. Sabi po dito sa balita, Senator Alan Cayetano tinawag na Senate of the Malacanang ang block ni na Senator Gatchalian. Iginiit ni Senator Alan Cayetano na 2 ang kasalukuyang Senado ng bansa, ang Senate of the Philippines at Senate of the Malacanang. Yung Senate of Malacanang had the hearing kanina, giit ni Cayetano. Binanata ni Cayetano ang Blue Ribbon Committee ng bagong mayorya at tinawag itong Committee de Absuelto. Sino kaya may ganoong committee? Parang committee mo yun dati ha. Ito pa banat niya. 2 ang Senado natin ngayon, di ba? Para kay Senator Alan Peter Cayetano, 2 raw ang Senado ang meron ngayon. Nag-u-usurp ng authority si Senator Win because he is not really the acting Senate President. Apparently, because ayaw niyang pumayag, 2 ang Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Ay nako, Alan Peter Cayetano. O ito pa, sa balita po ng GMA News, Senator Alan Cayetano, pwede namang mag-neutral ang Malacanang eh. Ganon din sa House Prosecution Panel. Hindi naman nila gusto ng fair impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. Pwede ba yon? Hindi pwedeng mag-neutral ang Malacanang dyan. Kikilalanin nila kung sino sa tingin nila ang legal na merong liderato sa Senado. At ang paningin ng Malacanang, legal ang liderato nitong si Win Gatchalian, ganun din ang House of Representatives. Wala kang magagawa doon, Alan Peter Cayetano. Kaya tuloy na babansagan ka na king na walang kaharian. Ha? Oh. Tapos sa balita pa ng DZRH News, I'll never bend the law. Parang totoo No? Kung kami ipinanganak lamang kahapon at wala pang isip noong 2020, baka maniwala kami sa iyo, Alan Peter Cayetano. Ano ba ginawa mo noong 2020 para sabihin mong hindi mo binebend ang batas? Wala kang isang salita. Biruin nyo, pinagkasundo kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa term sharing ng speakership ni Lord Alan Velasco at ikaw. Pero nung dumating na yung punto na dapat bumaba ka na sa pwesto, ano ginawa mo? Hindi ba pagbendalo yun? Yung pagsasara mo, pagkakandado mo sa House of Representatives plenary? Yung pagtatanggal mo ng wifi doon? Ano tingin mo doon? Hindi ba bending dalo yun? Kaya ngayon, pahiyang-pahiya ka na. Bakit? Biruin mo, ang mismong sinasabi mong pinamumunuan mo, ang Senate of the Philippines,
Pero sino nire-recognize ng sinasabing mong Senate of the Malacanang? Eto, nakalagay sa website mismo ng Senado ngayon, Gatchalian as Senate President pro tempore. Nakalista na sa Senate website si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Nawala naman ang designation ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. O, ibig sabihin, sa mata mismo ng mga nagtatrabaho dyan sa Senado, ang kinikilala nilang leader ay si Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Saka ito pa, dagok pa sa iyo ito. Kasi ayon kay Congressman o kay Senator Erwin Tulfo, kinikilala mismo ni Congressman Lebiste na isang DDS na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Panoorin po natin ang pahayag dito nitong si Senator Erwin Tulfo. Ay, he can insist po. Karapatan niya ho yun. Gusto niya ho sabihin. Pero ang isa lamang po, mabanggit ko na rin ho, this afternoon, kinikilala po ng nakanak ni Senadora Loren Legarda, si Leandro Lebiste, Congressman Lebiste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin ng email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya to our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung sasabihin niya. So, ibig lamang po sabihin, hindi niya po kinikilala yung Blue Ribbon po ni Senator Pia under kay Senator Cayetano o under yung subcommittee ni Senator Marcoleta. Ang kinikilala niya po yung Blue Ribbon Committee chairmanship po. Hindi po yan chismis ha. Hindi po yan gawa-gawa ni Senator Erwin Tulfo. Ano ang ebidensya? Ito po, ang letter ni Congressman Leandro Lebiste. Sa balita po ng News 5, Representative Lebiste sumulat kay Senator Tulfo. Sumulat si First District Batangas Representative Leandro Lebiste kay Senator Erwin Tulfo para sabihing may nais siyang iparating o ipresentang impormasyon kaugnay ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Si Senator Erwin ang tumatayong chairperson ng committee. Basahin po natin ang sulat noong June 5 pa, 2026. Biruin ninyo, nagpapakilala kayo ang lehitimo tapos mismong DDS hindi sumusuporta sa inyo. DDS itong si Lebiste. Inamin mismo nito na siya'y DDS. Honorable Erwin Tulfo, date June 5, 2026. Senator, information for investigation of flood control projects. Dear Senator Tulfo, thank you for pushing for the investigation of flood control projects. I would like to present information relevant to this at your earliest convenience. I would appreciate being informed by your office if this may be possible. I remain available to assist in any investigation of flood control projects and other projects of the Department of Public Works and Highways. In full disclosure, I have been asking my mother to share with me your contact details, but she has not. So I am sending this to your email address from the official Senate website. Thank you for your consideration and I wish you all the best. Sincerely, Leandro Legarda Lebiste. Bakit ayaw ibigay ni Senator Loren Legarda yung numero ni Senator Erwin Tulfo? Kasi mapapahiya siya mismo. Dahil yung kinikilala ng kanyang anak na DDS ay hindi si Senator Pia Cayetano bilang the chairman ng Blue Ribbon kung hindi si Senator Erwin Tulfo. Di ba? At hindi lamang yan ang dagok sa pinapresentang leadership nitong si Alan Peter Cayetano. Ang mismong House of Representatives. Sa balita po ng Billionaire News Channel, nakalagay po, Gatchalian Camp recognized by House Secretary General. A document from the House of Representatives showed that Gatchalian appointed Senate Secretary Renato Bantog Jr. was already being recognized by the House leadership a day after June 3 Senate reorganization. The notice dated June 4 invited Bantog to a higher level interagency meeting for preparation for President Bongbong Marcos' upcoming SONA or State of the Nation address. Kaya Alan Peter Cayetano, wala na talaga sa iyo
tanggapin muna na hindi ka na Senate President. At katulad ng binanggit natin kanina, nagsampa na po ng formal na reklamo si Erwin Tulfo doon po sa 18 Marites. Sa balita po ng DZRH News, makikita po natin ang mga litrato kung saan naghain na po ng formal na reklamo si Senator Erwin Tulfo diyan po sa 18 Marites. Basahin po natin ang teksto nitong balita. Kinasuhan ni Senator Erwin Tulfo ng grave oral defamation ang 3 sa 18 Maleta Boys sa Pasay Prosecutor's Office. Kaugnay ito sa paratang sa kanya na tumanggap umano siya ng mga maletang may lamang pera na inuugnay sa kontrobersyal na flood control projects at umano human trafficking. Kabilang sa kinasuhan ni Tulfo, sina Bernard Gumban, Robert Waupan at Benny Buluntante. Ito po yung 3 sa 18 Marites. Bakit grave oral defamation instead of cyber libel? Tingin ko, ito yung pinaka nakikita nilang swaswak sa oblo para sa 3 na ito. No? Kasi yung cyber libel, considering na si Erwin Tulfo ay isang senador at siya ay public official, may mga kailangan pang i-establish na elemento para talaga maging malakas ang cyber libel complaint. Dito sa grave oral defamation, tingin nila siguro no, ng kanyang abogado, sapat na yung mga elemento dahil mapanirang puri. Bagamat hindi na nila sinampa sa libel, yung ginawa po nung 3 na ito. Biruin mo, sasabihan mo si Erwin Tulfo, nangangalakal ng mga kababaihan, dinadalhan ng mga babae, engaged sa human trafficking, grave oral defamation ang malamang naging konklusyon ng kanyang abogado. Kaya yan po yung isinampang kaso kanina dyan po sa Prosecutor's Office, Pasay Prosecutor's Office. Ngayon, ano naman ang nangyari sa panig ng Malacanang kaugnay po ng mga issue na ito kay Alan Peter Cayetano? Sa naging press conference kanina ng Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, pakinggan po natin dito sa balita. Muling bumwelta ang palasyo laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Huwag daw siyang pa-victim sa gulo sa Senado. Sabi po yan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili Mase. May mga bago palang patutsada itong Malacanang doon sa nangyayari sa Senado. Anong bago? Tama ka, Ruth. Gaya nga na sinabi mo, ang hirit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senador Alan Peter Cayetano, huwag ka na magpa-victim. Ito yung tugon ni Yusek Castro kasunod nung naging pahayag ni Senador Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian na huwag na siyang magpagamit sa Malacanang. Ang sabi ni Yusek Castro, malinaw naman na ang biktima sa pangyayaring ito ay number 1, ang taong bayan na naniwala sa integridad ng institusyon. Number 2, yung mga mismong biktima ng extrajudicial killings na umaasang may mapapanagot na mga dapat managot. At pangatlo, kahit daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte, biktima rito dahil ultimo yung matataas na opisyal ng gobyerno naging dahilan kaya daw hindi nahuli o naaresto yung tinatawag nilang co-perpetrators dito sa crimes against humanity. Ang sinasabi nga ni Yusek Castro sa pagkakataong ito, mas maigi daw na maging malinaw yung mensahe na hindi naman talaga dapat etong Malacanang ang pinag-iingatan, kundi yung mga taong nagpapanggap na banal. Nang tanungin, etong si Yusek Castro, sino ba tinutukoy niya dito sa taong nagpapanggap na banal? Wala naman daw siyang partikular na individual na pinatatamaan dito. Pero kung tinatamaan... Alam na natin yon, no? Hindi naman kailangan tukuyin ni Undersecretary Claire Castro kung sino yon. Parang yung sinabi lamang kanina nitong si Senator Senator Rapi Tulfo, na hindi lahat ng nagsasalita ng Diyos ay mabuti. May mga demonyo na nagsasalita din at ginagamit ang wika ng Diyos. Wala naman siyang binanggit doon kung sino yon. Pero alam na natin, sino ba yung mahilig gumamit ng salita ng Diyos? Lalong-lalo na kapag nagla-live streaming o nagla-live selling. Sino mga tol? Siguro kilala nyo naman kung sino yung nasa isip ko, di ba? Daw si Senador Alan Cayetano, wala raw siyang magagawa. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Yusek Castro.
Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte. Dahil ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Ruth, tinanong din kanina si Jose Castro kung ano na ba yung naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga naging pahayag ng 18 ex-bodyguards netong si Zaldico na di umano ay naghatid sila ng mali-maletang pera sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos. Ang sabi dyan ni Jose Castro, malamang sa malamang iismeran lang yan o mag-a-eye roll lang si Pangulong Marcos. Kagaya daw na naging reaksyon nito nang lumabas yung issue na ipinopursige ni Pangulong Marcos yung no election scenario. Sabi pa ni Jose Castro, malinaw ang hiling ng Armed Forces of the Philippines na wag nang tawaging ex-Marines itong 18 individual na to dahil nung ma-involve naman sila sa maleta issue, hindi na rin naman sila bahagi ng Marines. So tingin ni Jose Castro, pwede silang tawaging maleta boys, pero pwede ring basurero boys. Sa atin, 18 Marites. Ito yung sinabi ni Jose Castro. 18 maleta boys, 18 basurero, pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines. Ruth, sa ngayon pinag-uusapan pa raw dito sa Malacanang yung tungkol sa posibleng pagpapatawag ng special session dyan sa Senado. Maaaring mamaya o bukas ay may maibigay na development itong si Undersecretary Claire Castro tungkol dyan. Pero inihirit din nila na malinaw na may usurpation of authority sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing last week dahil wala na raw sa authority yung mga mambabatas na At sana mauwi yan sa pagkakaso, no? Hindi lang sa pagsasalita na may usurpation of authority. Kasi dito natin matetest mga tol kung may impunity ba o wala, no? Alam ng marami na may paglabag sa batas. Kung hindi ito mauuwi sa pagkakaso, parang lalabas na untouchable itong mga lumalabag sa batas. nanguna dyan sa nasabing pagtinig. Ruth? Maricel, alamin ko na rin kung may mga orders ba or specific instructions ang Pangulo tungkol dito sa nangyaring lindol sa Mindanao. Okay, sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin yan. Pero pinapahatid natin sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao ang pakikiramay sa mga nawalan po ng mahal sa buhay. At hoping ako na malagpasan nyo kagad yung pagsubok na yan sa inyo. Napakahirap po tamaan ng lindol. Kawawa po yung mga nawalan po ng mahal sa buhay, nawalan ng mga ari-arian. Biruin nyo sa mga nakikita ko sa balita ngayon, bahay sa isang iglap na wala, nasira, milyon ang halaga. Yung mga trabaho nila, apektado, hindi makakapasok eh. Walang pagkakakita, napakabigat po talaga ng dinaranas ng mga kababayan natin ngayon dyan sa Mindanao. Ang aming mayor naman, dito sa Pasig City na si Mayor Vico Soto, ay nagpahayag na rin po, kaugnay po ng pangyayari dito sa flood control, Project Anomalies, At isa po siya sa mga nanindigan, partikular sa mag-asawang Sara Diskaya at Curly, sa mga ginagawa pong korupsyon ng mga yan di umano dito sa Pasig City. Sa pahayag po ni Mayor Vico Soto namin dito sa Pasig sa kanyang Facebook page, i-share ko na lamang po ngayon, ang kanyang wishes ay sana mas marami pa ang makulong. No, hindi niya naman winish na sana mamatay na ang mga kurap. Katulad ni Cara David. Minsan, nakakadismaya na ang mga nangyayari sa ating bansa.
iniisip ko na lang na at least kahit papaano may progreso. Just 1 year ago, most of us didn't even know the level of corruption going on. Today, Curly was arrested. Naniniwala si Mayor Vico Soto namin na may kinalaman si Romualdez eh. Ito, basahin ko ha. Bukod kay Romualdez at Saldi, maaaring ang mga diskaya na ang may pinakamalaking nakubra sa flood control scandal. Conclusive po ito mga tol. Kaya karapatan naman ni Mayor Vico Soto yan. Sa tingin niya, talagang nakinabang si Congressman Romualdez at Saldico, wala tayong magagawa. After all, yan ay kanyang opinion. No, sa mga nagtatanggol kay Congressman Martin Romualdez, ang paniniwala ng aming mayor dito ay may kasalanan si Romualdez. Pero hindi lang flood control ang pinag-uusapan dito. This is just one example of how evil minds can exploit our broken system. Tomorrow, the same things will happen again unless we continue to fight and denormalize corruption. So let's keep doing our part. Stay informed, exercise critical thinking, and keep pressuring the government. Siguraduhin nating hindi tayo magkakalimutan. At hindi lamang po yan salita na nanggagaling sa isang Vico Soto. Yan ay gumagawa. In fact, dito mismo sa amin sa Pasig, may mga issue ng korupsyon. Ang sangkot, barangay captain, barangay chairman. Ano ginawa ni Mayor Vico Soto? Dahil may authority siya over them, sinuspinde. Yung barangay chairman namin dito sa Barangay Manggahan, suspendido ngayon for 6 months. No? Anyway, yan po ang mga nakalap natin balita sa nakalipas na oras. Ano pong masasabi ninyo dito po sa ating pinag-usapan, partikular kay Senator Alan Peter Cayetano na ayaw bumitiw sa pwesto? I-leave nyo po yung comment nyo dyan sa chat area at comment section kung ano yung gusto nyong sabihin kay Alan Peter Cayetano. Babasahin natin yan. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.